Naghahanda na rin ang mga taga Cebu sa posibleng pagdaan doon ng bagyong Basyang. Para sa update ng Gabalita, live si One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale, kumusta ang sitwasyon dyan? Malakas na ba ang ulan at hangin? Ng hapon ay nakadeploy ang dalawang team of responders dito sa Cebu City. Isa sa North at isa naman sa South District kung sakaling may mga pagbaha na mangyayari. Nakausap din namin si Governor Pangelo Barangquatro kanina lang at sabi nakaposisyon na rin ang mga equipment para makapag-clear ng mga daan kung sakaling may mga pagbaha at bara sa landslide sa southern portion ng Cebu Province. Sheriff. Hindi yung sinapit ng Cebu nitong mga nagdaang bagyo, no? Kumusta yung paghahanda ng mga LGU para nga hindi na maulit yung sinapit noong bagyong Tino? Pero patuloy yung pagmumonitor ng mga otoridad sa malalaking sapa at ilog kabilang na yung Mananga River na sa ngayon ay di pa naman umaapaw. Ang Mananga River ay isa yun sa mga ilog na nagdulot ng malawakang pagbaha noong panahon ng Bagyong Tino kung saan maraming kabahayan ang nalubog sa tubig. I-monitor din yung Butuanon River doon sa Mandaue City at hindi pa naman umaapaw sa ngayon. Pag nito ay nakadeploy din ang 8 bus ng pamahalaang lungsod ng Cebu City sa mga pasaherong na stranded kagabi nang lumakas ang ulan. Patuloy naman ang operasyon ng mga bus na ito ngayong araw sa kanilang mga ruta sa North at sa naman sa South District ng Cebu City. Sheriff. May mga lugar na ba na nagpatupad ng preemptive evacuation? Cheryl, may 131 families na ang dinala sa mga 58 na mga evacuation centers sa 8 lugar dito sa Cebu Province, mostly sa mga southern towns. Sa Mandaue City naman, Cheryl, nilikas ang 16 na mga pamilyang mula sa Barangay Paknaan at Magikay. Ito yung mga pamilyang naninirahan sa mga danger zone at malapit sa mga ilog, kaya agad na yung pinabakot ito bilang pag-iingat. Cheryl. Maraming salamat. One News Cebu correspondent Dale Israel.